Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay ados. Ados ng Oktubre. October 2, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:37 na ng umaga. 6:37 ng umaga, Tuesday. At nais ko po mag-vlog patungkol dito sa yung request ni Harry Roque sa writ of amparo ay binasura po ng Supreme Court. Opo. Ang title ko po ay Supreme Court Junks Harry Roque's writ of amparo plea. Ayan po ang title. Actually, ini-expect na natin yan eh. Ini-expect na natin na yan, babaliwalain. Kasi nga, doon sa explanation ni Engineer Tuto Kausing, ay pwede yan kung ang pinag-uusapan ay yung buhay o para iligtas ang buhay. Ganun po yan eh. Pwede daw yan. I-request mo yan dahil talagang buhay ang nakataya. Ay yan naman, wala naman yan eh. Ay karapatan niya lang siguro ang nilalaban niya o para idili lang siguro. Pero wala akong nakikita na buhay niya ang nakataya. Kasi pinapasubmit lang naman sa kanya yung mga dokumento eh, hindi ba? Yung lalo na yung SALN, yun ang pinapasubmit sa kanya nung kasalukuyan na siya ay nagtatrabaho sa gobyerno. Kasi doon po makikita eh. Opo, doon makikita kung papaano lumaki yung kayamanan niya. Anong year o anong mga araw. Kaya nga po ito si Rodrigo Roa Duterte ay ayaw niyang isubmit at pinaburan pa siya noong Sandigan ombudsman si si Martires. Pwede raw na hindi isubmit. Ay opinion niya lang yan. O aywan ko kung desisyon niya yan. Pero hindi magtatagal yan. Kasi mas mataas po ang mas mataas po ang mandato na dapat lahat tayo ay accountable o may accountability. Mas mataas po ang mandato na yan. Kasi po, pati yung confidential fund na yan ay binibigyan lang ng leeway, hindi isubmit yung mga resibo o yung mga pangalan dahil nga delikado na matuklasan, baka balikan sila. Kaya binibigyan lang sila ng leeway. Pero general term ay kailangan accountable sila doon sa mga pera na ginastos nila. Ganun po yan. Mas mataas po yun kisa doon sa actually ang nag-decide lang yan parang memorandum lang yan dinesisyonan lang ng COA o sige pwede na hindi isubmit ang mga tunay na resibo o yung mga pangalan ng mga tao o mga detalye kasi nga nadidelikado kasi intelligence gathering po yan yung confidential fund. Ganun po yan. Pero hindi nawawala yung accountability. Dapat accountable. Ganun po yan. Ay ito si Roque, kaya pinapasubmit sa kanya ang
mga dokumento niya ay kasi sa kanya naman nagsimula siya ang nagsasabi Oh. Kaya tama lang 'yun. At saka isa po ay alam niyo po yang power ng Congress, unang legislative body na mag-imbestiga o mag-summon ng mga tao para imbestigahan sila o magbigay linaw ano ba talaga ang nangyari, hindi ba? Magbibigay lang sila ng linaw yan papaano nangyari o ano ang pinaggagawa, bakit nalusutan ang batas o bakit may krimen na nangyaring ganon para makagawa po sila ng batas o kaukulang batas para labanan yan. Continuous po kasi ang mga siraulo ang mga tao Continuous po yan. Habang ang mundo ay umiinog, ang tao po ay ganun din, nagiging sophisticated po o nagiging pilosopo. Opo, ganun po ang mga tao. Pipilosopuhin nila yung batas. Actually, naandyan na yan yung spirit of the law. Pero nga, ay kulang nga ang salita Parati kong sinasabi dito, kulang po ang salita. Kulang. Para i-describe yung gustong i-describe ng tao. Kulang po yan. Kulang. Opo. At isa pa, ay ang mga salita ay nadidilute po kasi may mga may mga yung magkaparehas na salita, gagamitin na naman yon para i-dilute. Hindi ba? O gagamit ng ibang salita. Hindi ba? Yung akusadong tatawagin na person of interest. O ganun po, pinapalitan lang po ang salita O yung witness, ang sasabihin na resource speaker. O yung ang ginamit ni Sara Duterte po hindi raw siya witness. Siya daw ay in-address na resource speaker. Kaya hindi daw siya mag-take an oath. Ganun po ang tao. Ganun po katigas ang ulo ng tao. Kahit na magtitestify siya, kahit na magsasalita siya, parehas lang po yan Yung resource speaker at saka yung witness, parehas lang po yan na magsasalita sila o magbibigay sila ng testimonya. Kailangan sila mag-take an oath. Opo, kasi doon, saksi mo ang Diyos Ay bahala ka sa Diyos kung nagsisinungaling ka, hindi ba? Kaya nga mayroon doon, so help me God Hindi ba? Manunumpa ka to end all arguments. Ganun po yan na diniscuss ko na dito. Bakit ba nanunumpa ang tao? Kasi nga may doubts o may mga contradiction. Pero to end all arguments, ayan, manunumpa ka sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Kaya nga kung minsan may Biblia pa yan Pinapahawak yung Biblia hindi ba? Kasi nga ay ang tao limitado Hindi naman alam ng tao kung nagsisinungaling ka. Kaya kailangan ang Diyos. Diyos ang saksi. Pero kung minsan nahuhuli din yan. Kasi nga doon sa mannerism ng tao, pag tatlo na ang tanong, nahuhuli na. Kaya nga itong in aid of legislation, maganda po ito Maganda yan. Dahil nga yung hindi nagagawa ng korte ay pwede nilang gawin. Unlimited po kasi ang tanong dyan, opo, na sa pakiwari ko ay unfair. Pero yan ang batas po Galing pa po yan sa mga Romans. Opo, 2,000 years ago, panahon pa po ni Kristo yan. Yan na ang ginagawa nila. At may nabasa nga ako na ang isang power ng yung 24 senators doon sa Roman Empire noon, nabasa ko,
Yung isang senador, pinatalsik nila eh. Opo, pinatalsik nila dahil mayroong barko. Hindi ko alam kung bumili ng barko o ay nasa konstitusyon para nila na ang senador bawal may barko. Ayun po, noong kapanahunan na yan ay napatalsik nila. Pati nga mga emperor kaya nilang patalsikin ng 24 senators. Sa bagay, halos lahat ng emperor doon nang gagaling sa kanila, sa mga senador po. Opo. Yan po ang isang katangian o power ng legislative. Sa ating ngayon ay mayroon ata silang power din na isuspindi. Aywan ko lang kung ilang buwan o 6 months, hindi ko alam ano, pero may power din sila. Kung luluko-luko ka o yung ethics mo hindi maganda, hindi ba? Mayroon silang committee ng ethics na kaya kanilang suspindihin. Ayan po ang power. Kahit na ka-member nila, ay kaya yun. Ganun po yan. Kaya makapangyarihan po ang legislative body. Opo. At yun nga, ang paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo, pero nasira yan nung kapanahonan ni Duterte. Kasi nga itong mga senador na ito, kaya hinihikayat ko po kayo, yung mga senador under kay Duterte, huwag nyo nang iboto. Kasi nga, sila ang naging dahilan bakit lumubo ang utang natin. Naging tao-tauhan sila ni Duterte. Naging kwan sila, parang enabler. Kaya ito si Duterte, walang tigil ang pagpatay at walang din tigil ang utang. Utang ng utang. Ayan po. Kasi naging kwan sila, tao-tauhan sila. Hindi naman natin sila masisi. Lalo na yan si Pacquiao, hindi ba? Siya ang nagdiin kay Dilima para tanggalin sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Doon nagsimula po yan Kaya nahawakan na ni Duterte ang lahat. Mali po yan. Natanggal po ang check and balance. Natanggal po ang kapangyarihan nyo. Bandang huli nga pati si Trillanes gustong ibilanggo, hindi ba? Nirebuka, hindi ba? Nirebuke ang kwan, ang ano ba yun? Pardon, hindi ba? Pambira naman, Patay na nga yung nagpardon, i-revoke pa, hindi ba? Paano i-revoke yan? Napatay na yung nagbigay ng pardon, hindi ba? Nirevoka. Dahil nga hindi raw makita yung application. Ganun lang po yan hindi ba? Ang daming pinaggagawa. Pinasara ang ABS-CBN, tinanggal si Sirino. Dahil nga lang dyan sa salin na yan. Yung hindi naibigay ni Sirino siguro 15 years ago, 14 years ago, aywan lang natin kung ako naranasan ko rin yan Nagturo din ako sa university nung ayaw ko na talaga magturo, ay hindi na ako nagsusubmit ng salin. Ay aalis na ako pupunta na ako ng abroad ganun lang po yan. Kaya magta-transfer ka na ng ibang trabaho, hindi ba? Bakit ka pa magsusubmit? Ganun po yan Pero nang dahil doon, tinanggal nila si Sirino. Ay ngayon, parang bumabalik po. Hindi ba? Parang bumabalik po dahil ngayon, hinahanapan na ito si Harry Roque ng salin. Ayan po, hindi ba? Parang bumabalik At idagdag pa natin, noong nag-birthday si Dilima, noong araw ng kanyang birthday na kung saan siya ay nakakulong, ang sabi ni Harry Roque, in Tagalog na mabubulok ka na sa bilangguan. Ay bakit sinabihan niya ng ganun? Hindi ba? Ay kaya nga siguro ay marami ang nananalangin na parusahan ito si Harry Roque at ganyan na nga ang nangyayari. Ayan po. Hindi ba?
Ulitin ko lang ang power po ng legislative, makapangyarihan po 'yan. Kaya nga 'yan ang inaayos nung una eh. 'Yun ang inaayos ni Duterte. Hamak mo pati si Gordon eh. Naging tau-tauhan na rin 'yan eh, hindi ba? Oh, ay siya pala ang ipinalit eh. Kay Dilima eh. Ay bandang huli doon sa Parmali ay umaangal na rin siya, hindi ba? Oh. Pero halos wala pa rin pumirma doon sa Palmari report. Kasi nga hawak ni Duterte eh. Isa na yan si Kwan. Kaya wala na akong sampalataya eh. Si Pantelong Lacson ata. Hindi, si Kwan. Yung mga taga Mindanao, hindi rin pumirma eh. Si Amy Marcos sa report ni Gordon patungkol dun sa Parmali. Oh. Yan si Kwan, hindi rin pumirma yan. Yung dating presidente ng Senado. Oh. Hindi rin pumirma yan. Si Subire. Opo. Oh. Ay, sino ba yung isa? Tatlo yung tinandaan ko eh. Na dapat hindi na ibuto yan. Yan mga ganyan. Kasi tinanggalan nila ng kapangyarihan ang legislative. Sumanib sila sa executive. Mali po yun. Nawawala ang gobyerno o nagiging baldado ang governance. Kasi nga ay wala ng check and balance eh. Ayan po kaya nga ay talagang walang humpay ang pagpatay. Umabot ng 30,000 plus. At ang pinakamatindi dyan, yung utang natin lumubo. Hindi ba? Ayan po. Kasi nga wala ng check and balance eh. Pero bago ako magtuloy-tuloy ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong batch number 2 po. Salamat po sa inyong lahat. Mga kwampo natin ito, mga sumusuporta sa atin at nais ko lang silang banggitin at pasalamatan. I hope I will pronounce your name correctly. I want to pronounce your name correctly. Kaya lang ay baka iba ang pronunciation nyo ay pagpaumanhin nyo po. Ito po sila, si Pussycat, si Doris May, second batch po ito, si Antonino, si Ronil, si Ibi Cumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB, Parot, Pabs Naranja, Romil Solier, Padua Lloyd Travier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Duranas, Digna Umali. Salamat po sa inyong lahat. Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, Yoser GH, Andy Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laginyo, Mr. Yang Toy, Ibelita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tamlati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmer TV, Online Piccolo, at saka si Trico Moob React. Salamat po sa inyong lahat. I hope I pronounce your name correctly. At ito naman po ang mga vloggers na gusto kong pasalamatan
na gusto kong irekomenda sa inyo na ating panoorin parati at suportahan. Ito po sila Michael Apasimble Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka yun si Kawaldi Carbonell. O sige po, tuloy-tuloy na po tayo sa ating discussion. Ito nga magbibigay na ako ng Bible verse. Saan ba nanggaling ang executive, ang legislative at saka legislative? Sa Biblia po yan, kinuha no mga bumalangkas ng US Constitution, ginawa nila yan. Lahat po yan galing po sa Diyos. Pero pinaghiwa-hiwalay nila kasi nga may darating o may mga tao na sakim sa kapangyarihan, di ba? Sa katanyagan at saka sa pera. Kaya hiniwa-hiwalay nila ang kapangyarihan ng Diyos o ang katangian ng Diyos o nabasa nila yan na ganun pala yan. Ito po Isaiah 33:22 na parati kong sinasabi, for the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our King, it is He who will save us. Lahat po yan ng katangian o trabaho na yan ay Diyos o galing sa Diyos. Pero nga, hindi pwedeng ibigay yan sa iisang tao. Kasi nga, ang tao ay palalo o sakim. Kinukuha lahat at yan ang nangyari nung kapanahunan ni Tandang Marcos, hindi ba? Kinuha niya lahat. At ito nga ay nangyari din sa kapanahunan ni Duterte. Bagamat walang martial law, pero nga ay natatakot po ang mga tao Natakot na sindak po Reign of terror ang ginawa niya. Ayan po. Kaya mabuti ngayon at medyo nagkakaroon ng power ang legislative, yung tinatawag dito na lawgiver. Ayan po, para maintindihan po natin. Ngayon ay huwag po kayong maniwala sa akin. Obserbahan nyo po ang nangyayari sa kapaligiran. Kung totoo ba na ang tao ay talagang sakim sa kapangyarihan, i-attempt nila yan na ilalagay na naman sa iisang kamay o sa iisang tao yan. Ganun po yan. Pero ang mabuti ngayon ay nakakapagtrabaho na ang ating mga lawgiver. Yan na nga, yung Quadcom na tawagin natin, hindi ba? Na i-expose kung ano ang ginawa nung nakaraang administrasyon. Ayan nga, pagpatay, hindi ba? Sikat na sikat ngayon Yung pagpatay kay kay Barayuga, hindi ba? Naku po. Diniskas ko na kahapon yan o nung isang araw. Ito naman, punta ngayon tayo dito sa Romans 13 na parati po nilang ginagamit ito noong mga Duterte supporter noon. Kinalabang ko po ito sa dyaryo doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Kasi parati ito ang sinusulat nila Ang sabi ko sa kanila, huwag niyong gamitin yan kasi hindi nyo naiintindihan yan. Ay ginagamit nila kasi nga gusto nila lahat ng tao susunod kay Duterte. Opo, ginagamit nila yan at palagay ko galing ito kay Kibuloy. Romans 13 po. Verse 1 hanggang verse 3. Everyone must submit himself to the governing authority, for there is no authority except that which is from God. The authorities that exist have been appointed by God. Consequently, whoever resists authority is opposing what God has set in place, and those who do so will bring judgment on themselves. Ayan po ang parati nilang sinasabi ay bumabalik ngayon sa kanila. Ganun lang po yan Huwag mong gagamitin ang salita ng Diyos sa walang kapararakang bagay. Wala namang kapararakan yun Nung sinasabi nila ito, except na gusto nila lahat ng tao sumunod kay Duterte. Yun ang nakikita ko.
ay naisipan ko, pagbabayaran nyo yan. Kasi nga, do not use the word of God in vain. O kaya, do not use the name of God in vain. Ayan po, huwag mong gagamitin yan. At pinaliwanag ko na, nung nakaraang araw pa, si Jesus Christ lang po ang nakagawa nito. Bagamat siya ay Diyos, bagamat siya ay walang kasalanan, sumunod siya, hindi ba, sa palatuntunan ng Roman government hanggang kamatayan. Hindi ba? Siya lang ang sumunod eh. Ang mga tao kasi kung may kapangyarihan, kung may baril yan, lalaban yan eh, hindi ba? O papatay yan eh. Isa-silence yung mga testigo. Papatayin yung mga testigo. Ganun po yan eh. Pero bumabalik ito ngayon sa kanila, hindi ba? Naiipit na sila ngayon. Kasi nga ginagamit nila ang salita ng Panginoon sa walang kapararakang bagay, walang kwintang bagay. Ako hindi ko po ginagamit ito. Ginagamit ko ito kung i-explain ko yan na you have no authority at all, sabi ni Jesus Christ kay Pilato, if it is not given to you from above. Diyan po nanggaling yan, itong explanation na ito. Ang ibig sabihin ni Jesus Christ, pwede mo akong i-crucify, pero yung kapangyarihan mo galing sa Diyos yan. Ganun po ang ibig sabihin. At si Jesus Christ naman ay sumunod. Bakit? Kasi nga mayroon pang isang nagtitiwala siya sa kanyang Ama o sa Diyos na bibigyan siya ng hustisya. Ayan po, hustisya. Hindi ba? Para maintindihan nyo, ibinigay na niya ang kanyang kapalaran sa Diyos na talagang nagbibigay ng hustisya. Yun ang paliwanag po dito. Pero ang tao kasi ay mahirap eh. Unless na talagang ikaw ay itinalaga na ito po itataas ko lang po 1 Peter chapter 2 verse 13 hanggang 15. Babasahin ko lang po para maintindihan po natin na kailangan mag-submit talaga tayo sa governing authority. Opo. Kaya nga ito si Harry Roque ay kung tuloy-tuloy siya magtatago diyan ay kawawa siya, hindi ba? Nakasulat po dito, submit yourselves for the Lord's sake. Binanggit dito for the Lord's sake. Bakit ka nagsusubmit sa governing authority? For the Lord's sake. Hindi ba? Every human submit yourself for the Lord's sake. Ang sinabi dito to every human institution. Ayan po, legislatibo, institution po yan. Opo, institution po yan. Kaya dapat mag-submit. Whether to the king as the supreme authority or to the governors as those sent by him to punish those who do wrong and to praise those who do right. For it is God's will that by doing good, you should silence the ignorance of foolish men. Ayan po. Sa pagsunod mo sa authority, nagiging walang imik yung mga policeman, yung mga ignorance ng policeman. Opo. Nagiging silence sila. At yan nga ang nangyari noong pinako si Jesus Christ, hindi ba? Ano po ang ginawa ng mga tao? Kinakatok nila ang kanilang ulo. Umiiling sila. Hindi ba? Bakit ganun? Sabi niya, He saved others. Hindi ba? He saved others. Himself, He cannot save. He trusted God. Yun ang sabi ng mga tao. Pero sa isipan lang nila, umiiling sila He trusted God. Sabi nga nun,
let God rescue him. Hindi ba? Ganun po eh. To silence the ignorance of the foolish man. Ayan po ang sinasabi ni Pedro sa kanyang sulat sa 1 Peter chapter 2. Ayan po tayo ay inaatasan na sumunod sa governing authority. At isa na nga yan, yung power ng legislative to investigate, to create laws. Kasi nga, ay sinasabi ko na ang tao po, wala pong katapusan. Ang paggawa ng kasamaan, wala po. Nagiging sophisticated. Gumagamit na po ng mga equipment, mga gadget para lang sila ay makagawa ng kasalanan. Ayan po. Ginagamit ang batas para sila ay makalusot sa kasalanan. Ay hamak mo, ito nga si Martires, hindi ba? Pwede raw na hindi na ibigay ang salin ni Duterte Ay pansamantala lang po yan, hindi ba? Pansamantala lang po yan. Samantala, si Sireno ay natanggal nila sa Chief Justice. Nasamantalang yung salin na yan ay ako, kaya kong patunayan na ang guro, hindi ba, ang teacher, wala pong makukurakot dyan. Bakit gusto nyo o ang professor, wala pong nakukurakot dyan. Walang pira dyan, ang ibig kong sabihin. Bakit yun ang gusto nilang ipakita sa tao? Yung salin ni Sireno. Ayan po kaya nga ito, bumabalik nga Bumabalik at hindi lang yan, palagay ko, lahat yung mga alipuris ni Duterte ay isa-isa na yan. Iisa-isahin na yan. Sige po, at hanggang dito na lang po, sana tayo ay may natutunan sa ating pakikinig, Sana tayo ay, habang tayo ay nakikinig, ay pinapaboran tayo ng Diyos na bigyan niya tayo ng wisdom. Sige po, mga kababayan, mga minamahal, good morning po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po. Magandang umaga po. Hello at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.